Ang pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Nang panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan niyo lumapit sa akin ng mga bata, huwag niyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Tandaan ninyo, sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng sa isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus sa mga bata, pinatong kanya mga kamay sa kanila, at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay kapistahan po ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol. Palapakan po natin ang mahal na po ang Santo Niño. Kasunod bukod sa larawan ng Divine Mercy, mahal na puso ni Jesus, mahal na po ang Nazareno, isang napaka-popular na paglalarawan sa Panginoong Jesucristo, ang mahal na po ang Santo Niño. Kaya nga bilang pagkilala sa malawak na debosyon na ito sa atin na bahagi din ng kasaysayan ng Pilipinas, alam natin na nang dumating yung mga Kastila, ay nandun na binigyan tayo ng pagkakataon na bagamat ikatlong linggo sa karaniwang panahon, ay italaga ito para sa kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol. At maganda pong pagnilayan natin at maunawaan na lubos, ano bang kahalagahan ng debosyon na ito? Kasi sa paglipas ng panahon, sa paglawak ng kapistahan na ito, baka di natin namamalayan ay bumababaw at nawawala yung tunay na kahulugan nito. Na nangyari na isa na lamang tong event o tourist attraction. O di kaya ay magandang pagkakataon para tingnan natin gaano nga ba kalalim yung debosyon natin sa Santo Niño. At ano nga bang ibig sabihin ng pagdedebosyon sa Santo Niño? Una, hindi po kayo nag-aalaga ng poon. Kumisan kasi nagagamit natin yung term na yon dahil iniingatan natin, di ba? Dinadamtan, binibihisan, nilalagyan ng kung ano-ano mga palamuti na pag sinabi natin inaalagaan, iniingatan natin. Pero maganda itanim natin sa isip po, hindi tayo nag-aalaga. Kung nabanggit man natin na inaalagaan natin, hindi dahil alaga natin, kundi dahil iniingatan natin, pinahahalagahan natin. Tayo ang iniingatan kung tutuusin at inaalagaan ng Panginoon. Hindi tayo. Kasi kung tayo ang nag-aalaga sa puon, kung kaya nilalagyan natin ng palamuti, baka maging anting-anting yung Santo Niño. Naging pampaswerte. At kung minsan, ganun po nangyayari. Binubuhos nila ng gusto. Bakit? Kasi mula nang dumating yung Santo Niño na yan, sinuwerte ako sa negosyo. Kademonyohan po yun. Kasi yun ang panlilinlang ng demonyo. Hindi pampaswerte ang Diyos. Ang hinihilig natin sa Panginoon ay pagpapala. At ang pagpapala ng Panginoon ay habag. Kung naman nararanasan natin na kabutihan, hindi dahil swerte, kundi dahil nahahabag ang Diyos sa atin. Ibinubuhos niya sa atin yon
Hindi dahil tayo'y karapat-dapat, kundi dahil sa Kanyang pag-ibig. Pagpaumanin niyo po yung salita ko na yon kasi kuminsan kailangan gisingin tayo. Kasi pag hindi, bababaw tayo sa pananampalataya at aakalain natin dahil nilagay na natin lahat yon na nandun, okay na. Kahit napakaganda ng Santo Niño natin, kung ang pangit, ang ugali mo pangit, maldita ka. Bitbit mo yung Santo Niño, ano ka? Tsakadal. Bakit? Hindi ka deboto ng Santo Niño. Dahil ang deboto ng Santo Niño, para saan? Para tularan mo si Jesus. Kaya nga diba, kaya po meron tayong mga Santo Niño sa bahay, lalo na pag may bata. Ano sinasabi natin sa bata? Mag-pray ka kay Jesus. Para ano? Para lumaki ka din katulad niya na mabuti. Diba sabi po sa Bible, si Jesus ay lumaki na malakas, marunong, at kalugod-lugod sa Diyos. Kaya kung mayroong napakagandang larawan po ang Santo Niño, kung mayroong tanda na tunay na deboto ka ng Santo Niño, ang napakagandang larawan po ng Santo Niño, yung anak niyo. At sa paglipas ng panahon, ang napakagandang larawan ng Santo Niño, tinan mo yung katabi mo. Yan, kahit puro kulubot na yan. Bakit? Kasi lahat tayo, hindi dapat nawawala sa atin yung pagiging mga anak natin ng Diyos. Sa Ebanghelyo, sabi po doon, pinagsabihan ng Panginoon ang mga apostol kasi pinipigilan nila yung mga bata na lumapit sa Panginoon. Sabi nila, wag. Hinayaan ng Panginoon na lumapit, kinalo niya yung mga bata, binasbasan nila. At magandang pagnilayan din po natin yon. Sabi last week, pinaalala sa atin, ngayong pista ng Santo Niño, simba niyo inyong mga anak para mabasbasan. Yun po yung napakahalagang hamon sa atin. Hindi lang ngayon. Kung mayroong maglalapit sa mga bata, kung mayroong maglalapit sa inyong mga anak, yun kayo. Pero sabi ko nga po sa inyo, sa ilang pagkakataon, nitong mga panahon na ito, ang kalungkutan ko po, pag tinanong mo yung ibang mga bata, sanay ka bang magdasal? Hindi nila alam dasalin maski yung Ama namin. Noon na iniisip ko po, siguro baka dahil doon sa COVID. Kasi tumigil ang mga tao. Kaya lang, pag-isipin po natin, di ba lalo ka nga dapat natutong magdasal? Ano ba gagawin nyo sa bahay? Kaya po yun, dinadala tayo sa isang katotohanan na di natin namamalayan. Nagdadasal pa ba yung ating mag-anak? Inilalapit pa nga ba ng mga magulang ang kanilang mga anak sa Panginoon? O baka mamaya yung sariling mga magulang, sila mismo yung nakapaglalayo ng kanilang mga anak sa Panginoon. Kaya yan po'y isang bagay na napakahalaga. Walang ibang maglalapit sa mga kabataan, sa inyong mga anak, kundi kayo. Nalala ko nung maliliit po kami, hindi rin naman kami ganong kahilig na magsimba. Kadalasan, kaya ako sumasama nung hindi pa ako nagpa-first communion, para makalabas. Kasi pag sumama ka, makakapasyal, makakalabas. Pagdating sa simbahan, ako yung taga-kalabit sa mama ko. Sasabihin ko, Ma, inabutan na natin yan. Ibu kasing misa dun sa simbahan namin, sunod-sunod, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dadating kami kalagitnaan ng misa, kung first reading, kung alleluia, kung santo. Pag ang gagawin, tatawid dun sa kabila. Pag tumawid na dun sa kabila, nakakalabit na ako. Inabutan na po natin yan. Parang sini. Minsan, di ka mali nga, bulong ka ng bulong. Mabibili po ako dun sa labas, ha? Noong araw kasi, may goldfish, may lobo, may laruan.
katwiran ng matatanda, mamaya. Kalabil ka na kayo, mamaya po. Hindi ka maibibili pagkaraan. Oh. Pero, hindi natin namamalayan, miya't maya sasabihan ka, magdasal ka. Andito ka sa simbahan. Hindi tayo magkakaroon ng ganito, mga biyaya, kundi tayo kinaawaan ng Diyos. Kuminsan parang sirang plaka po yan na hindi natin napapansin nung maliliit tayo. Pero eventually, naintindihan natin, it gets into our system. Tayo na rin mismo yung nagdadasal. Nga lang, ngayon po, yun nga po yung malaking hamon. Maraming mga magulang, maraming pamilya, nilamon na nung alalahanin ng mundo. At naisip, sabi nila, ay, nagdadasal naman tayo, nag-online naman tayo. Iba po yung nagsisimba. Kung may oras po tayo para sa pagdadasal at pagsisimba, sigurado po yun may oras tayo para sa bawat isa. Kasi ang ating pananampalataya, lagi tayong imumulat niyan sa higit na pag-ibig at pagpapahalaga sa bawat isa. Pero kung sasabihin mo lang na ako po hindi naman ako religious pero spiritual. Ang tanong lang doon, gano'n ka ba talaga ka-regular na magdasal? O naman pang pumipigil sa'yo para magsimba ka o manalangin? At pag wala ka ng oras sa pagdarasal, sigurado yun. Wala ka ding oras para sa iyong sarili, pabayaan mo sarili mo, at pati pananagutan mo sa kapwa. Kung mayroon pong lugar na napakaganda para lumago sa pananampalataya, pag-ibig at pag-asa ang mga kabataan, yan po yung ating pamilya. At hindi po nila makakamit yan sa pagbili nila ng mga tablet at kahit na anong luho sa buhay. Kung mayroong magpaparunong, kung mayroong magpapalakas, kung mayroong magiging pagpapalugod sa bawat isa sa atin sa inyong mga anak, yun ang pananampalataya natin. Kung karunungan lang, pwede kang mag-aral sa kahit na anong institusyon. Pero ba't mahalaga pa rin po yung Catholic education? Kasi nandun tinuturo yung ating pananampalataya. Ngayon, bakit ang daming taong marunong nananamantala? Pag-isipin niyo po, alam natin ang masama, masama. Alam natin ang mabuti, mabuti. Huwag natin sabihin hindi alam ng mga marurunong yan. Pero ilang mga marurunong ang hanap buhay nila mag-troll. Kailan pa naging mabuti yung manirang puri ka o mag-demolish ka ng iyong kapwa? O yung mga nang-i-scam? Na minsan meron po nag-text sa akin, sinagaan kong tawagan kasi baka nga mamaya tumama ako. Tinanong ako, meron daw ba akong number ng card? Binigyan ko naman po. Pagkaraan, sabi sa akin, ano po raw card yun? Sabi ko, Suki card. Meron daw ba ako ibang number? Binigyan ko pa din. Sabi, ano naman daw? Sabi ko, kapatid card yung sa Manson. Pagkaraan nun, alam ko naman niloloko po ako eh. Pero sinubok ko lang, ano yung ihahanga ako doon sa mama? Pagkaraan nun, sabi niya, meron ba kami iba po kayong card yung sa bangko o ganyan? Ay naku, wala akong ganun. Ay naku, pasensya na po kasi yun po yung paraan para maging eligible po kayo para pwede po kayong tumama. Alam nyo, ang galang-galang pa rin niya. Di ko masabi sa kanyang, alam mo namang niloloko mo lang ako. Kasabihin mo, trabaho lang, walang personalan. Ang daling sabihin po yun eh. Pero paano kung ikaw yung napatay? Paano kung yung mahal sa buhay mo yung na-scam? Paano kung ikaw yung ginawa ng masama? Ang daling linlangin ng tao ang sarili niya sa karunungan ng mundo. Natuturuan tayong maging tuso. Pero sa pananampalataya, ang masama-masama, ang mabuti-mabuti. Hindi pwedeng sabihin mong practical lang o yan talaga ang takbo ng panahon. Malakas. Malakas, hindi lang po sa physical. Pero ngayon, marami mga bata, ang bata-bata,
makita mo na ospital. Oh. Bakit? Kakakain ng junk food. Bakit? Kasi hindi maipigil. Gustong-gusto junk food. Yung mga magulang, bigay naman ng bigay. Kasi mahal. O ayun, na ospital. O di kaya inatake. Bakit? Katatablet. Meron pong ganun, ha? Kasi talagang kung maglaro ng ML, magdamagan, wala nang labasan, wala na. Hinahatiran pa ng magulang ng pagkain sa kwarto kasi mahal. Paboritong anak o paboritong apo. Nandun po lahat yun. O di kaya sabihin natin ngayon, yan, pati vape, pati sa mga pagkain lahat. Sa bandang huli, saka tayo magsisisi. Katawan lang po yun. Paano pa yung kalooban? Ang dami mga kabataan ngayon, napakahina ng kalooban. Papagalitan mo, makita mo, sinaktan ng sarili, o di kaya nag-overdose. Kung kailan meron mga Child Protection Act, o meron, saan nandun yung mga anti-bullying. Noong araw, wala naman po nun eh. Nalala ko dati nun, umuwi ako, susumbong ako sa mama ko. Napaluhod po ako sa monggo, saka nakadipa, meron libro. Kasi masungit yung teacher. Although pinagalitan yung teacher doon. Bakit? Kasi maingay kami. Sabi ng ama ko sa akin, ba't ka napaluhod? Kasi po maingay po kami. Maingay ka pala eh. Kung ayaw mo papaluhod, huwag ka magingay. Kaya ka nga nandun para matuto ka mag-aral. Pero sinabihan din po yung guro na huwag naman masyadong gano'n. Pero wala namang kaso ng mga namamatay nung araw sa mga ganyang bagay. Ang kailangan mahanap po talaga natin yung balanse na paano tayo makapagbibigay ng pag-asa. At di natin namamalayan yung kasiraan ng mga relasyon ng mga pamilya natin, nagpapahina yan ng loob ng kabataan. Noong araw, nahihiya pa pag tinatanong mo, hiwalay yung magulang. Di sila makapagsalita. Ngayon, pag tinanong mo, ilang kayo magkakapatid? Ang sagot, saan po? Na minsan, meron po kaming estudyante noon. Nung ko na na-discover, nung pag-graduate na siya, nakatira pala siya sa yaya niya. Yung magulang niya, naghiwalay, may sarili-sariling pamilya at lahat. Ang sumusuporta lang sa kanya yung yaya niya na tinutulungan yung lola niya. Pero magugulat po kayo, yung bata na yun, napakaganda ng ugali at pagkatao niya. Palibasa yung nag-alaga sa kanyang yaya, madasalin. Inilapit siya sa Diyos. Kaya hindi balakid yung kahit na ano. Ang mahalaga po ay nandun na inilalapit tayo sa Panginoon. At bunga nun, magiging kalugod-lugod tayo. Huwag sana tayong malinlang na sa mga material na bagay o mga aliw na mundi pwede nating ibigay. Kung mayroon tayong napakahalaga na pwedeng ibigay, na tunay na magtatagal, tunay na magpaparunong, tunay na magpapalakas, tunay na magpapaging kalugod-lugod ng bawat isa, yun ang ating pananampalataya. Kaya po, nawa, pagsumikapan natin, magsimba tayo bilang mga mag-anak pagka-araw ng linggo. Tiyakin natin sa araw-araw meron tayong oras para manalangin bilang mag-anak. Hindi po dahilan yung malayo. Totoo po yun. Ang laki ng epekto ng mga magulang ng ibang bansa. Kaya lang, paano gagawin nila? Kailangan nila itaguyod ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Pero kahit nasa malayo kang lugar, pwede ka pa rin magdasal kasama na yung mga anak. Ano ginagawa ng mga video app na yan? Anong ginagawa ng mga computer o internet na yan? Ang mahalaga nandun, nagdadasal. Kung minsan nga, meron iba magkakasama, di sila nagdadasal. Meron nga, magkakasama na mismo, may sarili-sarili silang telepono, di naman sila nag-uusap. Kaya ang lundo pa din po sa bandang huli, paano natin sinasabuhay yung ating pananampalataya? Sa ating taimtim na pagdadasal, sa tuwing naririnig natin ang salita ng Diyos, pinagninilayan natin ang banal na kasulatan. Sa katahimikan sa ating
pakikinig sa pangungusap ng Diyos, liliwanagan ang isip natin, palalawakin ang puso natin sa pag-ibig. At nawa, katulad ng mahal na pong Santo Niño, ang bawat isa sa atin lumago sa ating pananampalataya. Lumaki tayong malakas, marunong, at kalugod-lugod sa Diyos. At ang napakagandang larawan na yan ng mahal na poong Santo Niño ay ang bawat isa sa atin, lalong higit ang inyong mga anak.